Na-test ko na nga pala guys kung ilan talaga yung actual capacity na kayang ilabas ng kanyang USB port. Kaya bago ka bumili, panoorin mo muna ang video ito hanggang dulo kasi baka magsisi ka. Ang brand ng power bank natin ngayon ay Tranyo. Ang model niya ay TD08. So punta na tayo dito sa kanyang product inclusions kung ano nga ba yung kanyang laman sa loob. So number 1, Type-C charging cable. At ayun, wala na kundi yung kanya mismong unit. So ito na ang ating power bank. Ayan, tagtagin natin tong ano na to, cover. So, ayan. Maliwanag naman siya. And, narito sa gilid yung ating power button. Ayan. Tapos sa harapan, meron tayong digital battery power indicator kung ilang percent pa yung ating battery. Dito naman sa unahan, meron tayong tatlong charging port. Naglalabas siya ng power dito sa ating dalawang USB-A. Meron siyang 5 volts with 2.1 ampere or 10.5 watts. Hindi nga lang siya fast charging. Dito naman sa gitna, meron tayong Type-C charging port. Dito natin siya pwedeng i-charge. Kaya din niya ang 5 volts 2 ampere or 10 watts. Pero by the way, ang capacity nga pala ng power bank na to ay 10,000 mAh or 37 watt-hour. Ngayon naman, punta na tayo sa actual capacity test kung ilan nga ba yung power na makukuha natin mismo dito sa kanyang USB port. Guys, ngayon siya is nasa 100% pa at kasalukuyan tayo ngayon nagkakaroon ng actual capacity test. The reason why nga pala kung bakit dito ako naglalagay sa ating USB port is actual capacity kasi yung tinatanong natin. Hindi na tayo magbabase sa battery, kundi included na rin natin yung kanyang motherboard dito sa loob kung gaano ba siya ka-efficient. So, try natin hanggang bukas sa umaga kung ilang ampere hour yung makukuha natin sa kanya. Eto guys, lobat na itong ating power bank. Ayan, as we can see, nakakuha naman tayo dito ng 6.58 ampere hour at nagamit natin siya sa loob ng 13 hours. So ayun guys, tapos ko nang i-test yung kanyang actual capacity, yung mismong lumalabas dito sa kanyang USB port. At nakakuha naman tayo ng 6.589 watts-hour. Kung ita-times natin sa 5 volts, magkakaroon tayo ng 32.945 watts-hour. And kung magtataka kayo kung bakit magkaiba yung ating power, yung power talaga ng battery niya is 37 watt-hour, pero yung nakuha natin is 32 watt-hour lamang. Ganun talaga yun, meron talaga siyang difference. Kasi yung kanyang totoong battery capacity na 37 watt-hour, hindi talaga mismo yun yung lalabas dito sa kanyang USB port. Magkakaroon talaga ng difference or mababawasan talaga yon kasi meron siyang motherboard sa loob o yung circuit. So yung circuit na yon, nagbabawas din yun ng power. And that's the reason guys kung bakit dito ako sa USB port nagtetest ng capacity at hindi direct sa battery. Kasi naman kapag nag-charge tayo ng cellphone, dito tayo magsasaksak, hindi talaga direkta sa battery. At ngayon, test naman natin kung ilang oras nga ba siya bago ma-fully charge. Eto guys, ngayon 0% itong ating power bank at charge ko siya gamit ang Type-C at nagko-consume naman siya ng 8.30 watts. And eto guys, full charge na itong ating power bank and as we can see naman dito sa ating meter, nakakuha tayo ng 39 watt-hour. So diba, sobra pa sa 37 watt-hour. So ayun, base sa pag-test ko gamit yung kanyang charging port, yung actual charging power niya ay umabot lamang ng 8 watts. So na full charge naman siya sa loob ng 5 hours. And now test naman natin kung ilang device nga yung kaya niyang i-full charge. Etong power bank natin is 100% pa. So charge natin itong aking iPhone 5 na mayroong 1440 mAh or 5 watts. So let's see. Ayan. Heto na, tumigil na ang pag-charge. Nasa 98% na itong ating iPhone 5. Meron nga palang overcharging protection itong power bank. That's why hindi siya na-full charge ng hanggang 100%. Isa yun sa magagandang feature ng mga power bank para maiwasan ng overcharging. So ito yung ating power bank ay nasa 85% pa. I-charge na rin natin itong aking Tecno Camo 19 Pro. Ayan, simula 6%. Ito guys, full charge na itong aking Tecno Camo 19 Pro at meron pa siyang tirang 22%. Ito yung ating power bank, mayroon pa siyang tirang 22%. So now charge natin itong Oppo A3s na mayroong 1430 mAh. Okay. Yan. At ito guys, 0% na itong ating power bank. At itong Oppo A3s naman ay nakakuha naman ng 42%. Ayan, lobat na. So eto na full charge nitong aking iPhone 5 from 100% umabot yung power bank ng 85%. Tapos itong aking Tecno Camo 19 Pro from 85% hanggang 22% yung power bank. And then charge ko na rin ito ang aking Oppo A3s from 22% at nalobat na siya, hindi siya na full charge. So ngayon test naman natin kung ilang oras nga ba kayo tumagal dito sa ating 5 watts sa ceiling fan itong ating power bank. Ito na ang ating ceiling fan. Tapos ito namang ating power bank ngayon ay nasa 100% pa. So try na natin gamitin yan. Ang oras ngayon is 5:40. Sakto natin hanggang 5:40.
So ayan, gumagana na yung ating ceiling fan. So tingnan natin kung gaano siya katagal malulubat, kung kaya niya ba hanggang magdamag pa. Eto guys, bumangon ako ng madaling araw at umiikot pa yung ating ceiling fan. Ang oras naman ngayon is 12:28 at meron pang 24% yung power bank. So ayun, tapos ko siyang gamitin dito sa ating 5 watts sa ceiling fan, itong ating power bank. Simula 5:40 ng hapon hanggang 12:28 ng madaling araw at nakatira pa dito power bank ng 24%. Almost 7 hours natin siya nagamit, hindi pa rin siya nalolobat. So ngayon, subukan natin siya sa ating wifi. And then gagamit ako nitong boost cable na to para ma-convert yung 5 volts papuntang 12 volts para sa ating wifi. Ayan, 100% siya. And then ito yung ating wifi. Ayan. So ito, gumagana na yung ating wifi. Try natin siya hanggang bukas sa umaga kung ilang percent yung mababawas sa kanya. Kasi for sure naman, bagdamag hindi pa yan kayang lubatin. At eto guys, umaga na, ayan o, gumagana pa yung ating wifi. Tapos itong ating power bank ay mayroon pang tirang 40%. Ang oras naman ngayon ay 8:19 AM. So basically, ubabot siya ng 12 hours. And ayun, tapos ko na siyang gamitin dito sa ating wifi simula 8:12 ng hapon hanggang 8:19 ng umaga. Umabot siya ng 12 hours at ang nabawas sa kanya ay 60% lamang. Mayroon pa siyang tilang 40%. So ngayon, test naman natin siya sa ating 12 volts na ceiling fan kung kaya niya nga bang paganahin. So ito yung ating power bank ngayon, 100% pa. Tapos gagamit ako nitong back converter na to, boost cable. Ang gagawin nito, from 5 volts patataasin niya hanggang 12 volts para gumana dun sa ating 12 volts sa ceiling fan. And then nga, gagamit din ako ng USB meter para makita natin kung ilang power nga ba yung nakukonsume ng ating 12 volts ceiling fan. Ayan, meron tayo ngayong 12.41 volts. So try na natin sa ating ceiling fan. Ito nga pala yung ceiling fan, nilagyan ko siya ng 12 volts female port para magamit natin. So eto, yan, sumabit. At ito yung ating power bank, nagko-consume yung ating ceiling fan ng 7 watts. O diba yan 7 watts lang kinukonsume itong ceiling fan. So ayun guys, based sa pag-test ko, gumagana siya atin sa 12 volts ceiling fan. Yun nga lang, mabilis uminit yung ating boost converter kaya hindi rin siya pwede. Aside from that, medyo maingay din yung ikot ng ceiling fan kaya hindi talaga siya pwede dito. And now, try naman tayo siyang i-charge gamit yung aking solar panel na CC lamp na 16 watts. So eto guys, yung gagamitin natin solar panel, ito yung CC lamp na 16 watts. Dito ko siya ilalagay sa bubong. So dyan lang muna yan. So eto ang ating power bank, 0%. So okay, charge na natin yan. Dito sa kanyang type C. Ayan, nagcha-charge na. So you can see, nagbiblink na siya. So by the way, alas 8 nga pala ng umaga ngayon, kaya medyo mahina pa yung araw. Try natin mamaya kung hanggang hapon ay mapu-full charge yan. Ayun na guys, hapon na nga pala, medyo wala na rin araw, kaya wala na rin power. Ito, tingnan natin. Ayun, naka 91% naman siya. So ayun guys, based sa pag-test ko, maghapon ko siyang chinarge gamit yung solar panel at hindi siya na-full charge hanggang maghapon. Kasi naman medyo makulimlim tapos medyo luma na rin yung aking solar panel kaya medyo mahina na rin yung kanyang power. And by the way, kung gagamit nga pala ka ng solar panel like 60 watts pataas, useless din yung power nun kasi 10 watts lang talaga yung kayang tanggapin nitong ating power bank na to. Yun lang yung kaya niya. And aside from that, kahit pag gumamit kayo na mas malaking solar panel like 100 watts, pinakamabilis talagang charging time niya ay hanggang 4 hours lamang. Kahit pa sobrang laki ng solar panel mo, useless lang yan. Ay na yun, ang price nga pala nito ay nasa 300 plus. Mabibili siya sa Shopee tsaka sa Lazada. Ilalagay ko na lang yung link natin sa ating description box below tsaka sa ating comment section. I-click nyo lang yung kung gusto nyo rin bumili.